Sa lahat ng mahal kong followers, meron na kaming ibabalita sa iyo, medyo malungkot na balita. Si Doc Lisa, may breast cancer. Nagki-chemotherapy na siya, kaya nakita nyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Okay mga kapengyo ko, kakapasok lang na balita at nakakalungkot din na balita ito para syempre kay Doc Willie Ong at Doc Lisa, na kung saan mga kapengyo, isa rin po ako sa nakasubaybay sa mag-asawa na ito, lalong-lalo na nung nagkaroon po ng sakit na cancer etong si Doc Willie Ong, at pumunta pa nga siya ng Singapore noon, at sa awa ng Diyos kahit po stage 4 ang kanyang pinagdadaanan na cancer, nalagpasan po niya ito at gumaling po siya sa ngalan ng Diyos. At ngayon mga kapengyo, nakakalungkot lang po na balita dahil ibinalita po ito ni Doc Willie Ong sa kanyang Facebook page. Inanunsyo nila dito na eto ngang si Doktora Lisa meron din pong sakit na cancer. Kanyang pinagdadaanan po ay isang breast cancer na alam naman natin mga kapengyo hindi po biro talaga ang cancer. So dun po sa mga ilan na dumadaan po ng problema ngayon sa pinansyal, isipin nyo na lang po etong si Doc Willie Ong at si Doc Lisa, mas matindi po ang kanilang pinagdadaanan dahil dalawa po silang nagkaroon ng cancer. Isipin nyo yun mga kapengyo. At tara mga kapengyo, panoorin nga po natin kung paano po ipinaliwanag ni Doc Willie Ong at Doc Lisa ang cancer nilang dalawa. Sa lahat ng mahal kong followers, meron na kaming ibabalita sa iyo, medyo malungkot na balita. Si Doc Lisa, may breast cancer. Nagki-chemotherapy na siya, kaya nakita nyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Grabe mga kapengyo, no? Sobrang nakakalungkot po ito kasi sa totoo lang lagi ko rin pinapanood to si Doc Willie Ong, lalong-lalo na doon sa mga advice niya para makaiwas nga sa sakit, o hindi niya expect, no, na dalawa pa sila mag-asawa na nadali ng cancer. Isipin nyo mga kapengyo, yun yung sinasabi ko kanina. Isipin nyo na lang kung matindi ang pinagdadaanan yung problema, financial man yan, or meron man kayong problema na kung ano man, mas matindi po to. Dalawa silang mag-asawa, nagka-cancer. Isipin nyo na lang yan. Magandang araw po sa lahat ng mahal kong followers. Long time no see. Meron lang kaming ibabalita sa iyo. Medyo malungkot na balita. Pero meron din namang good news. Alam nyo naman ako, dumadaan ako sa sarcoma stage 4. May kalat na kasi. Pero so far, sa awa ng Diyos, stable ako. 2 years na. Kaya lang, 6 weeks ago, meron kami nakuhang balita kay Doc Lisa naman. Si Doc Lisa, may breast cancer. Hindi namin alam ang stage. Baka stage 1 o stage 2. Tapos nagki-chemotherapy na siya. 12 sessions ng chemo, nakaka-6 na siya. Kaya nakita nyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Ang plano, after 12 weeks of chemo, surgery. So, mastectomy, tatanggalin yung right breast niya. So, huwag tayong matatakot sa needle biopsy. Hindi naman kakalat. Kasi pag hindi siya biopsy, hindi malalaman na may cancer pala. Tama. Huwag rin matatakot sa chemotherapy, kailangan yon para hindi kumalat yung cancer sa buto at ibang parte pa. Huwag din matatakot sa mastectomy kasi basta may cancer, kailangan tanggalin na yung breast. So, okay lang naman walang breast, basta buhay yung tao. Tama. So, sabay lang kami nabigyan ng Diyos ng ganito. Sa tulong ng Diyos ay malalampasan namin to. O yan mga kapengyo ko, ano nga masasabi nyo dyan na talaga naman nakakalungkot na balita talaga ito mga kapengyo para sa atin lahat, lalong-lalo na sa mga naka-follow kay Doc Willie Ong at Doc Lisa, sa mga nakasubaybay sa kanila, at isa na po ako doon sa naka-follow sa kanila, no, at talagang hanga-hanga, no, itong mag-asawa na ito na talagang sa kabila ng kanilang matinding pinagdadaanan ngayong 2026, kita nyo naman mga kapengyo, naka-smile pa rin sila, lumalaban. Ito po mga kapengyo, ang nilalaban nila dito yung buhay na po nila ha. Kaya nga po sabi ko kanina, kung meron man po kayong pinagdadaanan financial ngayon, or meron kayong pinagdadaanan na mabigat na problema, isipin nyo na lang po ito. Ito po'y buhay po nila, yung kanilang sinusurvive dito, at 50-50 po yun, kung mabubuhay o hindi. Buti na lang mga kapengyo, kahit papano, ay mga doktor sila, at meron silang pera, dahil kung isa lang din silang mahirap, gaya ng ibang Pilipino sa atin sa Pilipinas, sigurado kahit pa
stage 1 o stage 2, mamamatay na lang sila dahil nga chemotherapy pa lang siguradong maghihirap ka na. So alam naman natin lahat yon mga kapenyo. Ito po ang mas matindi. Buhay po nila yung sinusurvive nila rito, tapos yung gastos pa nila, 'di ba? Grabe po itong pinagdadaanan ng dalawang mag-asawa. Pero syempre mga kapenyo, patuloy pa rin natin ipagdadasal si Doc Willie at Doc Lisa. Tora, get well soon po. Sana gumaling po kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen mga kapenyo, at pagdasal po natin itong mag-asawa.